Mga kababayan, isang mapreskong araw sa inyong lahat. Breaking news tayo ngayon. Bistado ang katotohanan. Isang malaking palpak at matinding supalpal ang naganap kahapon sa pagbubukas ng impeachment trial. May bulong-bulungan sa Senado at mga koridor ng kapangyarihan. Isang blind item muna tayo. Sino itong kilalang mambabatas na pumasok sa hearing na akala mo kung sinong matapang, pero pagdating sa tapatan ng mabasahan ng law at tunay na investigation, biglang naging balat sibuyas. Nagmukhang tuta sa harap ng mga totoong abogada. Isa lang pala yun. O isa muna po tayong pasabog mga kaibigan. Okay, ito ang shocking truth. Si Congresswoman Garville Luistro, nilamon ng buhay ni Attorney Sheila Sison. Walang kawala. Ang mga ipinagmamalaking argumento, gumuho. Ang sinasabing kasunduan, naging ngabo. Ito ang good news para sa hustisya. Ngunit, napakaitim na araw para sa mga nagtatago ng katotohanan. May mga resibo tayo rito. At paano po natin, no? Analyze po natin ang sinabi po ni Attorney Sheila Sison na magpapatunay kung paano nagkalat sa mismong hearing ang mga nagmamarunong. Tutukan natin ang ating deep explainer, mga kaibigan. Ngayon, bakit ba natin ito binubusisi rito sa #WalkWithLand? Simple lang mga kababayan, dahil ang nakasalalay dito ay ang buhay at kabuhayan nating mga Pilipino. Kayo na mga taxpayer na nagpapapawis ng dugo, kayo na mga kababayan nating mga OFWs na nagpapakapagod sa ibang bansa para magpadala ng pera. Gugustuhin nyo ba ang batas natin ay paglaruan lang ng mga trapo na ang tanging strategy ay may grandstanding sa camera? Si Congresswoman Luistro, mga kaibigan, pumasok sa giyera na walang dalang bala kundi puro retorika at emosyon. Pero ang hinarap niya, si Attorney Sheila Sison, isang di-kalibreng abogada na hindi nadadala sa padrama. Panoorin niyo kung paano nagkakabuhol-buhol ang dila ni Luistro nang hanapan siya ng konkretong batayan sa ilalim ng mga saligang batas. Okay sandali lang po. Okay mga kaibigan pakinggan po natin. And then from time to time, magko-comment po tayo sa mga sinabi po ni Attorney Sheila Sison. Precisely because this was not the first time these narratives were foisted into the minds of the general public. Ano pong ibig sabihin no? Hindi po ito first time na ginawa ng prosecutors kay Vice President, at ito nilalason nila ang kaisipan ng mga Pilipino. Hindi po to first time. Pakinggan po natin. We have heard the same tales and stories of these accusations since 2024 when the House conducted its Quadcom hearings. Ayan 2024 pa. Quadcom. Yung Quadcom mga kaibigan. And most recently, the mini trial of its Committee on Justice. But what we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of proof never shifts. Okay. Yung burden of proof ay lagi po sa prosecution yan. Hindi po yan mag-shift sa defense, mga kaibigan. Hindi kailangan patunayan ni Vice President na nangyari ang lahat ng ito. Pero dapat gawin ng prosecution sa tamang paraan. He who accuses must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence. We therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. Okay, maliwanag po yan Ito mga sinasabi ni Attorney Sheila Sison ay ang batas noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman, unless otherwise,
will be repealed, modified by these lawmakers, mga kaibigan. We are not strangers to all these accusations precisely because this was not the first time these narratives were foisted in Ay, okay. Inulit na, no? Sa DCBB po kasi yun, no? Dali lang po, ha? Okay, pagpatuloy po natin ito, mga kaibigan, ang ating no? Grabe, ang galing-galing po ni Attorney Sheila Sison. Nakita niyo po ba yon yung opening remarks ni Gerbel Luistro ng Batangas? Alaya parang pinapahiya yung mga taga Batangas. Tululaway po. Baka ako rin, ha? Anyway, tululaway, ay hindi man nakakahiya po eh. Pati ito si Jokdo, mga kaibigan, grabe naman tong Jokdo na to, no? Parang napikon kay Attorney Sheila Sison. Grabe! Galing-galing po ni Attorney Sheila Sison. Attorney Sheila Sison, mabuhay ka at dapat tumakbo ka bilang senador ng Pilipinas. Anyway, okay mga kaibigan, ha? Pero bago natin ipagpatuloy ito, ang mga dambuhalang pangyayari at panoorin pinanood na nga po natin, no? Ang clip ng pagdurog, mga kababayan. Alam nyo naman, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil ng mga pangyarihan. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang inyong piso-piso o simpleng pag-subscribe ang siyang tunay na susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang takot sa mga balat sibuyas na politiko. I-click ang join button at ang subscribe ngayon din. Maraming salamat at kita-kits tayo sa laban. Okay mga kaibigan, panoorin po ito natin kay Gerbel Luistro, yung opening statement niya. Hindi ko po alam kung makikita dito yung anong laway, ano. Anyway. Okay, panoorin po natin, ha. Nilabag. Ang tiwalang ipinagkaloob ay nilabag. Ang kapangyarihang ipinahiram ay inabuso. Pasensya na po, natatawa talaga ako dito kay Gerbel Luistro. Paano namang inabuso yun? Nako po. Nako, kayo nga ang dahil kayo ang makapangyarihan, inaapi nyo si Vice President Sara Duterte na inihalal ng 32 million, mas madami pa kaysa kay Bongbong Marcos. Yan po ang katotohanan dyan. Gerbel Luistro, magising na po kayo. Mga kababayan dyan sa Batangas, huwag nyo na po iboboto ito si Gerbel Luistro. Parang awa nyo na. Nakakahiya po eh. At ang konstitusyon mismo ang humihingi ng pananagutan. Naku po! Kayo ang humihingi niyan dahil hindi nyo kaya si Vice President Sara Duterte. Kung later wag naman po sana magtagumpay kayo, hindi nyo ba akalain na may isa pang Duterte? O higit pa, baka nga biglang si Robin Padilla pa maging Pangulo ng Pilipinas. Di mo ba? Kaya po hinay-hinay lang kayo, Gerbel Luistro. Ang ganda-ganda ng forma mo eh. Amid the clarity of the mandate of the Constitution, political noise continues. Nako po, kayo ang nag-aano nun mula pa nung 2024, 2023. Talagang inaabuso nyo na si Vice President Sara Duterte. Pasensya na po ha. Gusto ko po sana maging kalmado pero yung ginagawa nyo ay parang pangkukutsya, no? Dun sa 32 million Filipinos na bumoto kay Sara Duterte. Political squabbles continues. Political division continues. Please, Grabe, kayong kayong nagdi-divide ng nation, Gerbel Luistro. Naku po, yari talaga kayo pagdating ng 2028. Naku po. let me conclude. Salus populi est suprema lex. Naku po, palatin-latin ka pa. Yari talaga. The welfare of the people is the supreme law.
Okay, ha? Sige po. Teka lang po, ha? Okay, mga kaibigan, nakita niyo po ba yun? Ha? Nakita niyo po ba yung pagsalita ni Gabriel Luistro? 41 seconds lang yun. Pero kitang-kita mo naman ang kabuuan. Talagang, tignan mo yung nasa likod niya, eh, no? Parang napapahiya pa, mga kaibigan, eh. Teka lang, ha? Okay, mga kaibigan, panoorin po natin ito, ha? Yung, yung napikon si Jokno kay Attorney Sheila Season. Panoorin po natin, ha? In chief shall come. What is the pleasure of the counsel for respondent? Thank you, Your Honor. May I ask if the prosecution is ready to present its first witness today because the defense is ready today, Your Honor? Grabe, no? Sabi niya, Attorney Sheila Season, tinatanong niya, true, doon yung sa ang kinakausap niya doon ay yung presiding officer. Hindi po si Jokno. Okay? Si presiding officer po. Kasi di ba, what is the pleasure of the respondent of the defense? Something like that, no? Defense of the respondent, kay Vice President Sara Duterte. Tinatanong niya. Sabi ni si Attorney Sheila Season, she wants to know kung ready na ba yung mga witnesses ng prosecution kasi ready na po ang defense. Di po ba? Okay, pakinggan po natin, no? Duly noted. We will get to that later. if Next Your item Honor, in the please. agenda. If Your Honor, please. Yes, I Representative have just Jokno. noticed that Your Honor had Si Jokno ay gagawan din po natin yan ng ng mga similar vlog. Ay nako Jokno, sayang po. already directed the counsel for the defense not to propound questions to the prosecution. This is already the second time that she's doing that. Pikuntalo. Be assuming or arrogating the powers of the court, because as I understand the rules, it's only the court that can propound questions to the counsels. Your Honor, may I comment? The lady may comment. I Counsel take for exception. respondent. The lady may comment. Ibig sabihin, siya yung lawyer, defense lawyer, si Attorney Sheila Season. To comment? that, yes, Your Honor, I take the manifestation of the good counsel. In fact, the record would show, and if we can run the transcript back, my question was addressed to the presiding officer, Your Honor. Oh, tama naman eh. Kasi tinatanong siya, 'di ba? I mean, yung question niya, yung pag-reply niya ay addressed to the defense. Pero in a way kasi hindi po sila pwedeng direktang magtanungan eh. Parang ganoon. May third party, merong man in the middle, something like that. Oh, yung presiding officer. Oh, tama. Tapos makikita mo dito, wait lang natin. Saan ba yung ayun. Tingnan mo natin to. Itong dalawang to, no? Dalawa ang presiding officer. Ay, hindi. Isang presiding officer, isa ang Senate President. Si Gatchalian ang Senate President. Tingnan mo, wala lang siya eh. Alam mo, kung ako kay Gatchalian, hindi ako papayag ng ganyan, no? Hindi, kung ang Senate President na lang, si Escudero. Later on, magkukudita yan, mga kaibigan, no? Ibig sabihin, yung mga minority plus yung majority, ang gagawing Senate President na lang ay si Escudero. Siya na rin eh. Tapos si Win Gatchalian, wala na, wag na lang. Mali eh. Talagang dapat ko ako sa kanya, hindi ako pumayag na maging Senate President. Lalong-lalo na may impeachment trial. Ay nagmumukha lang siya, tutut. 'Di ba? Mga kaibigan, 'di ba? Ay ito, payong kaibigan lang kay Senador Gatchalian, no? Tayo, binoto naman natin 'yan in the past. Sinusuportahan naman natin. Pero yung mga pagbaliktad niya sa mga nakaraang mga sitwasyon ay hindi na po tama. Pasensya na po. May mga kaibigan tayo na kaibigan talaga ni Sherwin Gatchalian. Pero mali po eh. Mali po talaga. Pakiasika. Ewan ko. Sige po. Tela mo. Manifestation of the good counsel. In fact, the record would show, and if we can run the transcript back, my question was addressed to the presiding officer, Your Honor. Move forward, gentlemen and ladies. Okay, let's move forward daw mga kaibigan. So, let's move forward na. Ay nako, pasensya na po talaga, no? Talagang magaling po talaga si Attorney Sheila Season, no? Supalpal sila. Hindi talaga po makasagot si Luistro. Pinapanood ko po yan kahapon. Kung aling particular na section ng batas, ang kanyang pinagbabatayan. Lagi po yan, no?
Napapansin ko po yan kay Senador Rodante Marcoleta at kay Attorney Sheila Sison. Laging may legal basis. Nakita nyo ba yung mukha talaga ni Jokno at Luis Tro? Natulala sila, parang natutulala sila, parang wala sila sa kanilang mga sarili. Hindi nila akalain na ang mga nakasanayan nilang linya sa ibang committee hearings ay hindi ubra kapag legal genius ang kaharap niya. Ginamit ni Attorney Sheila Sison ang malinaw na dokumento sa konstitusyon, sa AMLC, para patunayan na walang basihan ang mga sinasabi nila. Ito ang tinatawag nating tunay na investigation at pagpapatupad ng hustisya. Hindi pwedeng idaan ang galing sa soundbite ang pag-usik sa isang tao sa isang impeachment trial na ibinoto ng 32 million Filipinos. Palpak ang preparasyon, kaya ang resulta, napahiya sa buong bansa. Okay mga kaibigan, dyan na po tayo magtatapos. Natatapos ang ating paghimay para sa araw na ito. Ito ngayon ang aking paliwanag ng henyo at ang hatol nilan. Sa mundong ito ng batas, hindi sapat na ikaw ay mambabatas. Dapat ikaw ay marunong magbasa at rumispeto sa tamang proseso. Si Attorney Sheila Sison nagpakita ng masterclass sa pagtatanggol. Si Congressman Gervil Luistro naman nangangailangan ng remedial class sa tamang paglilitis. Bistado ang kakulangan, supalpal ang kayabangan. Mga kababayan, ano ang opinion niyo sa tapatang ito? Nilamon nga ba talaga ng buhay si Luistro o may tsansa pa siyang makabawi sa mga susunod na araw? Ibahagi ang inyong mga saloobin. Mag-comment sa ibaba at siguraduhin mag-react para mapag-usapan natin ito sa susunod na live. Muli, ako ang inyong kasama sa paggising sa katotohanan. Mag-isip ng malalim, mag-analisa ng tama, mag-subscribe sa #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas at hanggang sa muling bakbakan, pasabog pa mo! Hanggang sa muli!